Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Good luck. Kapag po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya eh. So, kung sarcastic to o hindi ko masasabi. Formal na inihayag ni Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules, Pebrero 18, ang kanyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 presidential elections, kasabay ng matinding pagbatikos sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang press conference, sinabi ng Vice Presidente na mapayapa niyang tinanggap na ang kanyang buhay ay nakalaan sa paglilingkod sa bayan. Sa ginanap naman na palace briefing nitong Miyerkules, tumugon si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro kaugnay ng anunsyo ng Vice Presidente. Anya, narinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patungkol sa anunsyo at nagpahayag ng good luck message kay VP Sara. Good luck. Kapag po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya eh. So, kung sarcastic to o hindi ko masasabi. May tugon din si Castro sa paghingi ng paumanhin ni VP Sara sa pagtulong mahalal si Marcos Jr. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong solohin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. Tungkol naman sa sinabi ni VP Duterte na hindi niya kinayang maging bahagi ng 2025 national budget na anya'y tad-tad ng katiwalian at ang posibilidad ng impeachment laban sa kanya, sinabi ni Castro, Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Kung meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Ipinakita rin ni Castro ang mga ulat ng nakaraang pagbaha sa Davao City. Bahagi ito ng kanyang tugon matapos na humingi ng paumanin si VP Sara sa mga Pilipinong patuloy na dumaranas ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dagdag pa niya, kung naging epektibo umano ang mga proyektong infrastruktura sa ilalim ng programang Build, 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 hindi na sana raw nararanasan ang matinding pagbaha ngayon. Hindi niya po makakaila ang mga pangyayaring ito. Kaya wag niyang ipahid lamang sa Pangulo ang sinasabing pagbabaha dahil kung meron pong naganap na mga build at kung talagang walang ghost projects ang dating nakaraang administrasyon, hindi natin mararanasan ang ganitong klaseng pagbabaha. Matatanda ang sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA, ipinangalandakan ni Marcos Jr. ang mahigit 5,000 flood control projects na naisakatuparan umano ng kanyang administrasyon sa iba't ibang panig ng bansa. Gayunman, kalaunan ay naharap sa pagsubok ang mga proyektong ito nang makaranas ng malawakang pagbaha sa ilang rehiyon bunsod ng magkakasunod na pag-ulan at bagyo na naglantad umano ng mga kakulangan at isyu sa implementasyon ng ilang proyekto. Samantala, inihayag pa ng Malacanang na marami pa umunong dapat ipaliwanag at ihingi ng paumanhin ang Vice Presidente, kabilang ang isyu ng extrajudicial killings, mga pahayag daw nito tungkol sa pagkakaroon ng kakilalang assassin at umunoy pagpapakalat ng fake news. Good morning, Yusek Claire. Vice President Sara Duterte has declared her intention to run for president in the 2028 elections. What does the palace have to say about this? Good luck. Good luck. Good luck. Have you spoken to the president about this development at ano pong sabi niya? Nadinig niya po. At ang sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa Vice Presidente. At yun nga po, may mga bahagi nga yung kanyang pahayag that the palace might want to respond to. Unang-una, if I may quote, sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitiwan ng kampanya. At kasunod po nito, humingi siya ng patawad kung tinulungan daw niyang mahalal si BBM bilang Pangulo. Okay, isa-isahin natin. Mas maganda po yan.
Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo at rather ng mga kababayan natin kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president compared sa vice presidente. Isa pa ho, again, if I may quote, di ko kinaya maging bahagi ng 2025 budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa gabinete kahit alam ko na since 2023 ang magiging kapalit ang aking impeachment. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Kung meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Kung wala naman siyang ginawa na mga maanumalya at labag sa konstitusyon, hindi naman po siguro siya masasampahan ng mga impeachment complaints. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes Bilgonario. Follow-up lang po, Yusek. Makabayan Block said that the premature presidential bid of the Vice President is a move to shield herself from the impeachment. Does the palace share this sentiment or what can you say about that? Maaari, kanilang opinion, pero dapat tandaan po natin, balikan po natin dahil sasabi niya para ma-shield siya sa mga impeachment complaints. Hindi po basta-basta ito dapat mahadlangan ng anumang pagreklamo laban sa kanya. Sinabi niya kanina na hiningi niya ng tawad dahil nalulunod tayo sa baha. Pero tandaan po natin, ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. Huwag niya rin pong kalimutan. Ito, aking pong kinuha ng mga report. 2016, meron pong local lane na bagyo na Nina na nagdulot din ng pagbaha. 2017, Orduha. 2018, Ompong. Nagkaroon ng massive landslide sa Benguet. 2019, Tisoy. 2020, Ambo. Lahat po ito ay may pagbaha. Taong 2020, Rolly. Ito po ang strongest landfalling typhoon ng 2020. Nandyan din po ang Ulysses, Odette at Agaton. So, hindi po pwedeng magmalinis na wala nangyaring pagbabaha sa panahon ng kanyang ama. At nandito pa rin po ang ibang report at aking ipapakita. 2021, nagkaroon po ng malawakang pagbaha sa Davao City kahit walang bagyo. Ito po ang isa. At ang sumusunod, ito lamang po ang aking na-print at marami pa po if you will research. Duterte's sluggish typhoon Reich recovery spending. Ayan po ang nangyari. Taong 2021. Hindi niya po makakaila ang mga pangyayaring ito. Kaya wag niyang ipahid lamang sa Pangulo ang sasabing pagbabaha dahil kung meron pong naganap na mga build at kung talagang walang ghost projects ang dating nakaraang administrasyon, hindi natin mararanasan ang ganitong klaseng pagbabaha. 2018, faced with disaster, Duterte falls from view. Ito po, at that time ay wala at hindi makita ang dating Pangulong Duterte. So, ang mga issue pong ito, marami pa po siyang dapat na ihingi ng tawad. Akin pong i-enumerate at mukhang nakalimutan niya itong ihingi ng tawad.